Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nahanapan mo na ba ang kayamanang galing sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ay isang talinghaga na kung saan ang isang tao ay nasumpungan ang kayamanan ng paghari ng Diyos. Na para bang isang nakabaong kayamanan, umalis siya at tinakpan at ibinenta ang lahat para mabili ang lupa na yon. Pangalawa, may isang taong na bigla na lang sa kanyang paghanap ng mamahaling perlas ay nasumpungan niya at binenta niya ang lahat para lang mabili ang perlas na ito. Kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon pagpapaalala na kung masusumpungan natin ang Diyos mismo, ang kanyang presensya, ang kanyang salita, ay siguradong magbibigay sa iyo ng kagalakan na walang maikukumpara, na parang isang kayamanan. Kaya nga, kapatid, ang paghahari ng Diyos, pag nasa iyo ang presensya ng Diyos, nasa iyo ang kanyang salita lagi, ito isang napakahalagang kayamanan na dapat nating alagaan. Dapat nating, sabi nga, ibenta ang lahat para lang maangkin ito. Pag sinabing ibenta ang lahat, ibig sabihin, anuman ang hihilingin nito para sa atin, ay ibibigay mong malaya, ibibigay mong may galak. Kung ang salita ng Diyos ay mangungusap sa iyo at hihilingin niya ang isang bagay, handa kang ibenta ang lahat, handa kang iwanan ang lahat para lang sa salita ng Diyos. Kapatid, nasumpungan mo na nga ba? Kung minsan hindi mo kailangang hanapin, nandiyan na lang ibibigay ng Diyos ang kanyang grasya na kahit hindi mo inasahan at hindi karapat-dapat sa iyo ay ibinibigay ng Diyos. Ito yung kayamanan na binibigay ng Diyos sa atin. O hindi naman ay hinahanap mo, gumagawa ka ng paraan para masumpungan mo itong presensya ng Diyos, yung kanyang salita araw-araw. Yung bang araw-araw ikaw ay nangangarap na maangkin muli ang presensya ng Diyos sa iyong buhay para magkaroon ka ng kagalakan, karoon ka ng kapayapaan at pag-asa. Kapatid, nasa iyo na ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Nasa iyo lamang kung paano mo ito iingatan at pangangalagaan. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, ang paghahari niya ay nasa atin lagi. Hanapin mo lamang at pasalamatan ang Diyos. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita. Kung nasa atin ang Panginoong Diyos, nasa atin ang lahat. Siya ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin. Isang mapagpalang Miyerkules sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.